Habang naliligo ang biyanan ko, ay may nag-text sa phone niya. Buntis na po ako. Pwede nyo nang palayasin ng manugang ninyo. Napatigil ako ng 3 seconds. Tatof ako na ang nag-reply gamit ang phone niya. Pumunta ka sa bahay, wala sila dito ngayon. At dito na magsisimula ang sorpresa. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka sa kwentong ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil malay mo, lugar mo ang mabanggit natin sa susunod na kwento. Si Liora May Santelices ay hindi ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Sa isang maliit na baryo sa San Isidro, lumaki siyang sanay sa amoy ng nilagang saging sa umaga, tunog ng lumang electric fan sa gabi, at yabag ng mga batang nagmamadaling pumasok sa eskwelahan. 7 taong gulang pa lamang siya nang mawala ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa probinsya. Ang patay niyang si Romualdo ay dating karpintero, habang ang nanay niyang si Merlinda ay naglalako ng kakanin sa palengke. Hindi sila mayaman pero sa murang edad ni Liora, alam niyang mayaman sila sa pagmamahal. Pagkatapos ng aksidente, ang kumukup sa kanya ay ang tiyahin niyang si Nana Biling, isang biyudang mananahi na maliit ang kita pero malaki ang puso. Liora, madalas sinasabi ni Nana Biling habang tinatahi ang uniforme ng mga estudyante sa ilalim ng dilaw na bumbilya. Hindi mo man kontrolado kung saan ka nagsimula. Kontrolado mo kung paano ka tatayo pagkatapos kang matumba. Kaya lumaki si Liora na tahimik ngunit matatag. Hindi siya palasagot, hindi siya palaban sa ingay. Pero sa loob niya, may tibay na hindi basta-basta nababasag. Nagtapos siya ng edukasyon sa tulong ng scholarship, sideline sa maliit na bookstore at pagtuturo ng remedial classes sa mga batang nahihirapang bumasa. Pagkatapos ng ilang taon, naging guro siya sa isang pampublikong paaralan. Mahal niya ang trabaho niya. Sa bawat batang natuturuan niyang magbasa, pakiramdam niya ay may maliit na ilaw na nabubuksan sa dilim. Doon niya nakilala si Brando Aurestila. Hindi tulad ng karaniwang lalaking mayaman na mayabang ang dating, si Brando ay tahimik, magalang at tila laging may dalang pagod sa mga mata. Dumating siya noon sa paaralan bilang sponsor ng feeding program ng kanilang kumpanya, ang Aurestila Realty. Si Liora ang naatasang mag-asikaso sa programa, kaya sila unang nagkausap sa lumang faculty room habang umuulan sa labas. Ma'am Liora, tama po ba? Kayo po ba ang teacher ng grade 3? Tanong ni Brando habang hawak ang listahan ng mga batang benepisyaryo. Opo. Pero wag mo na akong tawaging ma'am kung wala tayong harap ng estudyante, nakangiting sagot ni Liora. Parang masyado akong tumatanda pakinggan. Napangiti si Brando, isang ngiting parang bihira niyang gamitin. Kung ganon, Liora na lang, ako si Brando. Alam ko, biro niya. Nakasulat sa tarpaulin sa labas, malaki pa sa blackboard namin. Doon nagsimula ang madalas nilang pagkikita. Sa una ay tungkol lang sa feeding program, school supplies at mga batang nangangailangan ng tulong. Ngunit habang tumatagal, nagiging personal ang mga usapan nila. Nalaman ni Brando na ulila si Liora at pinalaki ng tiyahin niya. Nalaman naman ni Liora na kahit lumaki sa marangyang bahay si Brando, hindi siya tunay na malaya. Palagi siyang sinusunod ng ina niyang si Doña Salvacion Aurestila, ang babaeng kilala sa kanilang bayan bilang sosyal, mapagbigay sa simbahan at matalas ang dila sa mga taong hindi niya kauri. Takot ka ba sa mama mo? Minsang tanong ni Liora habang naglalakad sila sa covered court ng paaralan. Hindi agad sumagot si Brando. Tumingin muna siya sa mga batang naglalaro sa ulan. Hindi takot. Siguro, sanay lang akong sumunod. Hindi na nagtanong pa si Liora. Sa tono pa lang niya, alam niyang may sugat ito na hindi nakikita. Makalipas ng 1 taon ng panlilikaw, nagpakasal sila. Simple lang ang kasal, pero para kay Liora, sapat na yon. Puting bestida, maliit na simbahan, ilang kaibigan, si Nana Biling na umiiyak sa unahan at si Brando na nanginginig ang kamay habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Pangako Liora, bulhong ni Brando noon, hindi kita papabayaan.
Pinaniwalaan niya iyon, ngunit sa unang araw pa lamang niya sa mansyon ng mga Aurestila, naramdaman na niyang hindi siya tinanggap. Ang bahay ay napakalaki, may mataas na kisame, malalapad na hagdan, at chandelier na kumikislap laika parang bituin. Ngunit sa kabila ng ganda nito, malamig ang hangin sa loob. Parang bawat sulok ay may matang naghuhusga. Si Doña Salvacion ang unang sumalubong sa kanya. Matangkad ito, laging nakaayos ang buhok, may perlas sa leeg, at may ngiting hindi umaabot sa mga mata. "Kaya mo bang alagaan ang bahay na ito, Leora?" Tanong nito sa unang gabi niya roon. Opo, Doña Salvacion, gagawin ko po ang makakaya ko. Tumaas ang kilay ng matanda. Huwag mo kang tawaging Doña. Mama ang tawag sa akin ng mga taong tunay na parte ng pamilyang ito. Napatigil si Leora. Mama po, mahina niyang ulit. Ngulit ngumiti lamang ng manipis si Doña Salvacion. Tingnan natin kung hanggang kailan. Noong una, tiniis ni Leora ang malamig na trato. Inisip niyang baka naninibago lang ang biyenan niya, baka kailangan lang ng panahon. Pero habang lumilipas ang mga buwan, mas lumalala ang paninira nito. Kapag sabay silang kumakain, laging may patama. Brando, kainin mo itong salmon ha? Nakasanayan mong maayos na pagkain. Baka kung ano-ano nang ipinapakain sa'yo hayon. Kapag may bisita, ngumingiti si Doña Salvacion habang kunway ay pinupuri si Leora. Si Leora? Mabait naman. Simple, napakasimple. Galing siya sa hirap kaya sanay sa gawaing bahay. Minsan, sa harap mismo ng mga kaibigan ng pamilya, tinanong ni Ginang Terpetua, isang kaibigan ni Doña Salvacion, "Ano nga ulit ang pamilya mo, hiha?" Hindi pa nakakasagot si Leora nang sumingit ang biyenan niya. Wala na siyang magulang, pinalaki lang ng tiyahin. Pero mabait naman siya. Minsan sapat na ang mabait kahit walang pangalan. Naramdaman ni Leora ang pamumula ng kanyang mukha. Napatingin siya kay Brando, umaasang magsasalita ito. Ngunit nakayuko lamang ang asawa niya at tahimik na hinihiwa ang pagkain sa plato. Pagkatapos ng hapunan sa kwarto, hindi na napigilan ni Leora. "Brando, narinig mo ang sinabi ng mama mo kanina?" Napabuntong hininga si Brando. "Leora, kilala mo naman si mama. Minsan hindi niya napapansin ng masakit na pala ang sinasabi niya." "Hindi niya napapansin? O napapansin niya pero alam niyang walang papalag?" Tumahimik si Brando. At sa katahimikang iyon, unang naramdaman ni Leora na may bahagi ng asawa niya na hindi niya kayang abutin. Lumipas ang unang taon ng kanilang pagsasama. Nagpatuloy si Leora sa pagtuturo. Tuwing umaga, umaalis siya bago pa gumising ng tuluyan ng bahay. Sa paaralan, ibang tao siya. Maaliwalas, maalaga at matiyaga. Mahal siya ng mga estudyante. May batang si Juniper na palaging nagbibigay sa kanya ng tig-iisang santan. May si Odell na laging nahuhuli pero bumabawi sa pagbabasa. At may kambal na sina Bambi at Berto na sa kanya unang natutong magsulat ng buong pangalan nila. Pero pag uwi niya sa mansyon, tila nauubos ang liwanag niya. May katulong sa bahay, ngunit madalas ipagawa ni Doña Salvacion kay Leora ang mga bagay na hindi naman niya kailangang gawin. "Leora, ikaw ang maghahin mamaya, darating ang mga board members." "Mama, may lesson plan pa akong tatapusin." "Lesson plan?" Lamig na tanong ng biyenan. "Mas mahalaga ba ang mga batang kalye kaysa sa reputasyon ng pamilyang pinakasalan mo?" Minsan naman, ipinapatamon nito ang mga lumang gamit ni Leora mula sa kanyang dating bahay. "Hindi bagay sa mansyon ang mga mumurahing kahon," sabi ni Doña Salvacion habang tinuturo ang lumang baol ni Leora. "Mga gamit po iyon ng nanay ko, mga litrato po namin." "Kung importante, edi itago mo sa storage. Huwag mong ikalat ang kahirapan mo sa bahay ko." Nakita iyon ni Mang Temyong, ang matandang driver ng pamilya. Tahimik nitong kinuha ang baol at dinala sa malinis na bahagi ng garahe. "Ma'am Leora," marahan niyang sabi, "ako na po ang bahala. Hindi po mababasa, hindi rin po magagalaw." "Salamat, Mang Temyong," halos pabulhong niyang sagot. May mga taong tahimik lang sa paligid pero nagiging sandalan sa paraang hindi nila alam.
Sa kabilang bahay naman nakatira si Marikit de la Serna, isang balo at may maliit na sari-sari store sa kanto. Madalas nitong makita si Liora na umuuwing pagod, bit-bit ang bag na puno ng papel at test papers. "Mrs. Aurestila," tawag ni Marikit isang hapon. "Kumain ka na ba? May niluto akong ginataang bilo-bilo. Tikman mo." Napangiti si Liora. "Liora na lang po, Ate Marikit." "Aba, mas gusto ko yan. Ang bigat ng Aurestila parang laging nakatuwid ang likod." Napatawa si Liora, isang tawang matagal na niyang hindi nagagawa sa loob ng mansyon. Ngulit ang pinakamabigat na pagsubok ay nagsimula noong lumipas ang 3 taon at hindi pa rin silang nagkakaanak ni Brando. Noong una sila lang ni Brando ang nag-uusap tungkol dito. "Okay lang tayo," sabi ni Brando habang hawak ang kanyang kamay. Hindi naman nagmamadali. Pero si Doña Salvacion ay nagmamadali. Isang umaga habang nag-aalmusal sila, bigla itong nagsalita. "May appointment ka kay Dr. Evaden Roldan mamayang hapon." Napatingin si Liora. "Appointment po para saan?" "Para malaman kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring naibibigay na apo sa akin." Parang may malamig na kamay na pumisil sa dibdib ni Liora. "Mama," mahinang sawa ni Brando. "Anong mama?" Matalim na sagot ni Doña Salvacion. 3 taon na kayong kasal. 3 taon na akong naghihintay. Ang mga kaibigan ko, may mga apo nang ipinagmamalaki. Ako? Anong sasabihin ko? Na ang manugang ko ay magaling sa public school pero inutil sa sariling bahay? Nalaglag ang kutsara ni Liora sa plato. Hindi siya makapagsalita. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil alam niyang kapag nagsalita siya, baka tuluyan siyang mabasag. Sa klinik ni Dr. Evadne, unang beses niyang naramdaman na may taong hindi siya hinuhusgahan. Ang doktora ay nasa edad 40, may kalmadong boses at mga matang sanay makakita ng tahimik na pagdurusa. "Liora," sabi nito matapos ang ilang pagsusuri, "hindi lang katawan ang kailangan nating alagaan. Kumusta ka talaga sa bahay?" Napatingin si Liora sa sahig. "Ayos lang po ako." Matagal siyang tinitigan ng doktora. Minsan, ang ayos lang, ang pinakamalakas na sigaw ng taong pagod na. Hindi umiyak si Liora roon, pero pag uwi niya, sa loob ng banyo, doon siya napahagulhol ng walang tunog. Sa mga sumunod na buwan, naging mas hayagan ng pang-aapi ni Doña Salvacion. Sa bawat hapunan, may patama tungkol sa apo. Sa bawat bisita, may kwentong ipinapahiya si Liora. Kapag nagbibisita si Nana Belling, pilit na mabait ang biyenan. Ngunit kapag nakaalis na ang matanda, babaling ito kay Liora. "Huwag mong dalasan ang pagdala ng tiyahin mo rito. Baka isipin ng mga kapitbahay ginagawa nating charity ward ang mansyon." Isang beses, narinig yun ni Nana Belling dahil naiwan pala nito ang payong sa may pintuan. Hindi ito pumasok muli. Sa halip, kinabukasan, nagpadala siya ng maliit na supot ng paboritong suma ni Liora kasama ang maikling sulat. "Anak, hindi porke tahimik ka ay wala kang karapatang masaktan. Kapag hindi mo na kaya, bukas ang bahay ko. Maliit lang, pero walang mananakit sa iyo roon." Itinago ni Liora ang sulat sa loob ng kanyang lesson plan folder. Dumating ang anniversary dinner nila ni Brando. Akala niya, kahit papaano, magiging maayos ang gabing iyon. Nagsuot siya ng simpleng kulay krem na bestida. Siya mismo ang nag-alis ng mesa dahil iyon ang gusto ni Doña Salvacion. Dumating ang ilang kaibigan ng pamilya, kasama sina Ginang Perpetua, Don Leocadio at 2 board members ng kumpanya. Sa gitna ng hapunan, tumayo si Doña Salvacion dala ang baso ng alak. "Para sa 3 taon ng pagsasama ni Brando at Liora," sabi nito, nakangiti sa mga bisita. "Sana sa susunod na taon may tunay na tayong dahilan para magdiwang." Nagtawanan ng ilan, may ilan namang umiwas ng tingin. Pinilit ni Liora ng ngumiti. Nagpatuloy si Doña Salvacion. "Mahirap talaga kapag isang babae ay hindi marunong magbigay ng tagapagmana. Ang bahay, kahit gaano kalaki, nagiging tahimik kapag walang batang tatakbo sa pasilyo." "Mama, tama na," pabulong na sabi ni Brando. Ngunit narinig yun ni Liora. Narinig din niya ang hindi sinabi ni Brando, na hanggang bulong lamang ang kaya niya. Maya-maya, habang naghahain ng katulong ng dessert, napansin ni Liora ang kakaibang kilos ng asawa. Paulit-ulit itong tumitingin sa phone. May mensaheng dumating. Mabilis itong binasa ni Brando at agad ding itinago. Ngulit hindi nakaligtas kay Liora ang pangalang na sandaling lumitaw sa screen. Saskia Vera.
Hindi niya kilala ang pangalang yon, pero sa paraan ng pamumutla ni Brando, alam niyang may bigat itong dala. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit siya ng ilang plato sa kusina, narinig niya mula sa hallway ang mahinang usapan ni Doña Salvacion at Brando. Kailangan mo nang ayusin yan, hindi habang buhay matatakpan ng mga pagkakamali mo. Mama, hindi ngayon. Anniversary namin. Anniversary? Anniversary ng ano? Ng kabiguan? Napapikit si Leora sa likod ng pinto. Hindi siya pumasok. Hindi siya nagpakita. Kinuha lamang niya ang natitirang lakas at bumalik sa kusina. Nang gabing iyon, bago matulog, tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang sariling mukha. Maganda pa rin, ngulit pagod. Tahimik pa rin, ngulit unti-unti nang napupuno. Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang mga yapag ng mga katulong na nagliligpit, ang mahihinang utos ni Doña Salvacion at ang tunog ng mansyon na matagal nang hindi naging tahanan para sa kanya. Lumapit si Brando sa kanya. "Leora," sabi nito, "pasensya ka na kay Mama." Napatingin siya sa asawa. "Hanggang kailan mo ako hihinga ng pasensya para sa mga bagay na hindi mo naman pinipigilan?" Natigilan si Brando. Wala siyang naisagot. Humiga si Leora nang nakatalikod sa kanya. Sa dilim, hindi na siya umiyak. Tila naubos ang luha niya sa loob ng 3 taon. Ngulit may bagong bagay na nabuo sa dibdib niya. Hindi galit, hindi pa paghihigante, kundi isang tahimik na pakiramdam na malapit nang may mabunyag. At habang ang buong mansyon ay unti-unting nilamon ng katahimikan, hindi alam ni Leora na ang pangalang nakita niya sa cellphone ni Brando, Saskia Vera, ang magiging susi sa pagbagsak ng lahat ng kasinungalingang matagal nang itinayo sa paligid niya. Kinabukasan matapos ang anniversary dinner, nagising si Leora sa tunog ng mahinang pagbukas at pagsara ng drawer. Hindi pa sumisikat ng buo ang araw, ngunit ramdam na niya ang paggalaw ni Brando sa loob ng kwarto. Hindi siya agad dumilat. Nanatili siyang nakatagilid, kunwari ay natutulog pa rin. Habang naririnig ang kaluskos ng damit, ang pagzizip ng maliit na bag at ang mahinang tunog ng cellphone na naka-vibrate. "Hello?" Halos pabulong na sabi ni Brando. "Hindi ako pwedeng makipagkita ngayon. Nasa bahay ako." Tumigil ang hininga ni Leora. Hindi niya narinig ang boses sa kabilang linya, mulit narinig niya ang bigat sa boses ng asawa niya. "Pakiusap, Saskia. Huwag mong guluhin ngayon. Hindi pa maayos ang lahat." Saskia. Ang pangalang iyong nasandaling nakita ni Leora sa cellphone ni Brando noong nakaraang gabi ay muling pumasok sa kanyang pandinig na parang karayom. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino iyon. Sa paraan pa lamang ng pagsasalita ni Brando, may kaba, may pagtipigil, may takot, alam niyang hindi ito usaping opisina lamang. Nang naramdaman ni Brando na gumalaw siya, mabilis nitong ibinaba ang tawag. "Gising ka na?" tanong nito, pilit na normal ang boses. Dahan-dahang bumangon si Leora. "Maaga ka. May meeting sa site." "Linggo ngayon, Brando." Natigilan ang asawa niya. Sandaling umiwas ito ng tingin bago kumuha ang relo sa ibabaw ng side table. "Emergency. May problema sa kontraktor." Hindi sumagot si Leora. Tinitigan lang niya si Brando habang isinusuot nito ang polo. Gusto niyang itanong kung sino si Saskia. Gusto niyang sabihin na narinig niya ang pangalan. Mulit pinili niyang manahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, gusto niyang maging malinaw ang lahat bago siya magsalita. Pagbaba ni Brando, naroon na sa dining area si Doña Salvacion, nakasuot ng mamahaling robe habang umiinom ng kape. Nakita ko kung paano nagtagpo ang mga mata ng mag-ina. Maikling tingin lamang iyon, pero sapat para maramdaman niyang may lihim silang parehong alam. "Maaga kayatang aalis, Brando," sabi ni Doña Salvacion kay Brando. "May maaasikasuhin lang." "At ikaw, Leora?" Malamig na tanong ng biyanan. Hindi man lang siya tinitignan ng diretsyo. "Wala ka bang schoolwork? O baka gusto mong ayusin ang guest room mamaya? May darating akong bisita sa susunod na linggo. May lesson plan po akong tatapusin." "Lesson plan na naman," sarkastikong sambit ni Doña Salvacion. "Kung ang sipag mo sa paggawa ng lesson plan ay nailagay mo sa pagiging mabuting asawa, baka may apo na ako ngayon." Napakapitan si Leora sa gilid ng upuan. Nakita niyang napatingin si Brando sa kanya, mulit gaya ng dati, walang salitang lumabas sa bibig nito. Umalis si Brando makalipas ang ilang minuto. Naiwan si Leora sa bahay kasama si Doña Salvacion at ang ilang kasambahay.
Habang nagliligpit ng tasa si Bining, ang pinakabatang katulong, napansin ni Liora na nanginginig ang kamay nito. Bining? Mahinang niyang tanong, may problema ba? Pumaligid ang dalagita. Wala po, Ma'am Liora. Sigurado ka? Lumunok si Bining. May narinig lang po ako kagabi sa labas ng kusina, pero baka mali lang po ako. Lumapit si Liora. Ano ang narinig mo? Bago pa makasagot si Bining, biglang lumitaw si Doña Salvacion sa pintuan. Bining, kung may oras kang makipagchismis, may oras kang maglinis ng silverware. Huwag mong kalimutan kung bakit ka nandito. Namula ang mukha ni Bining. Opo, Ma'am Liora. Umalis siya ng halos patakbo. Naiwan si Liora na nakatitig sa biyenan. Ngumiti si Doña Salvacion, ngunit walang kabaitan sa ngiting iyon. Liora, huwag mong ugaliing kausapin ang mga kasambahay tungkol sa bagay na hindi mo naman dapat alamin. Wala naman po akong tinatanong na masama. Masama ang maraming nalalaman kapag wala kang kakayahang dalhin ang katotohanan. Hindi agad nakasagot si Liora. May ibig sabihin ang sinabi ng matanda at lalong lumalim ang kutob niya. Sa mga sumunod na linggo, naging mas dalas ang pag-uwi ni Brando ng gabi. Minsan amoy alak ito. Minsan naman, tahimik at tila may pasaning hindi mailakag. Kapag tinatanong ni Liora kung may problema, palaging sagot, trabaho lang. Ngunit nakita niya ang pagbabago. Ang mabilis na pagtatago ng phone kapag papasok siya sa kwarto. Ang biglang paglayo kapag may tumatawag. At ang pagkunot ng noo ni Doña Salvacion tuwing may mensaheng darating sa sariling cellphone. Isang gabi, habang nasa kusina si Liora at naghahanda ng tsaa para kay Nana Beling na dumalaw, narinig niya mula sa veranda ang boses ng biyenan. Hindi ito sumisigaw, ngunit mariin ang tono. Huwag ka munang magpakita rito, Saskia. Hindi pa tamang panahon. Napahinto si Liora sa paghalo ng asukal. Nagpatuloy si Doña Salvacion. Alam ko ang ipinangako ko, pero kailangan nating maging maingat. Kapag nabigla si Brando, baka umurong yan. At si Liora, akong bahala sa kanya. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Liora. Nasa sala si Nana Beling, inaayos ang dala nitong bayong ng suman. Hindi nito alam na ang pamangkin niya ay nakatayo sa kusina, unti-unting nadudurog sa naririnig. Basta siguraduhin mong totoo ang sinasabi mo, Saskia, dagdag ni Doña Salvacion. Ayoko ng iskandalo kung walang mapapala ang pamilya natin. Pagkatapos nun ay tumahimik ang paligid. Dahan-dahang ibinaba ni Liora ang kutsara. Hindi siya umiyak, hindi siya sumugod. Sa halip, kumuha siya ng maliit na notebook mula sa drawer at isinulat ang petsa, oras at eksaktong narinig niya. Nang gabing yon, matapos umalis si Nana Beling, tinawagan ni Liora si Attorney Quenby Malvar, ang kanyang kababataan na matagal nang nagtatrabaho bilang abogado sa Maynila. Bahira niya itong tawagan dahil ayaw niyang abalahin, ngulit ngayon, alam niyang kailangan niya ng taong marunong tumingin sa sitwasyon nang hindi nadadala ng emosyon. Quenby, mahina niyang sabi ng nasagutang tawag. May kailangan akong itanong. Liora, gabi na. Ayos ka lang? Matagal bago siya nakasagot. Paano mo malalaman kung ang pamilya ng asawa mo ay may tinatagong plano laban sa iyo? Tumahimik ang kabilang linya. Liora, seryosong sabi ni Quenby. Ano ang nangyari? Hindi sinabi ni Liora ang lahat. Hindi pa niya kaya, ngulit ikinuwento niya ang pangalan ni Saskia, ang narinig niyang tawag at ang kakaibang kilos ni Brando. Makinig ka sa akin, sabi ni Quenby. Huwag kang ikilos ng padalos-balos. Magtala ka. Itago mo ang ebidensya. Huwag kang mag-aakusa kung wala ka pang hawak. At kung pakiramdam mo hindi ka naligtas dyan, tawagan mo ako agad. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Kaya mo, pero hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Kinabukasan, nagkunwari si Liora na normal ang lahat. Pumasok siya sa paaralan, nagturo ng pagbabasa, numiti sa mga bata, at nag-check ng notebooks. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mukha, bawat detalye ay iniipon niya. Bawat kakaibang tawag, bawat bulong, bawat tingin ni Brando at Doña Salvacion na tila may lihim pinagkakasunduan.
Sa paaralan, napansin ng kapwa guro niyang si Maestra Halina na tila lutang siya habang nasa faculty room. "Leora, pangatlong beses mo nang nilagyan ng grade ang parehong papel," sabi nito. Napatingin si Leora at numiti ng pilit. "Pagod lang siguro." Umupo si Halina sa tabi niya. Pagod sa trabaho o pagod sa buhay? Hindi nakasagot si Leora. Hinawakan ni Halina ang kamay niya. "Hindi kita pipiliting magsalita, pero tandaan mo, ang tahimik na tao, hindi ibig sabihin walang dinadala." Muntik nang maiyak si Leora ngulit pinigilan niya. Ayaw niyang dalhin ang sugat ng bahay sa paaralan. Ang silid-aralan ang natidirang lugar kung saan pakiramdam niya ay buo pa siya. Samantala, sa mansyon, palalim ng palalim ang lihim na ikinukubli sa kanya. Isang hapon, maagang umawi si Leora dahil walang klase dahil sa faculty meeting cancellation. Pagpasok niya sa gate, nakita niya si Mang Temyo na naglilinis ng kotse sa garahe. Napansin nitong maputla siya. "Ma'am Leora, maaga po kayo." "Opo, wala ng klase." Tumingin siya sa kotse ni Brando. "Nandito si Sir." Sandalit na nag-atulabi si Mang Temyo. "Umalis po kanina." "Kasama si Ma'am sa dasyon?" "Hindi po." Yumuko ito. "May hinatid lang po ako kahapon sa isang restaurant. Si Sir Brando po at..." Isang babae. Namlamig ang mga kamay ni Leora. "Tanda mo ba ang pangalan?" Hindi agad sumagot ang matanda. Halatang nagdadalawang isip ito dahil empleyado siya ng pamilya at ayaw niyang mawalan ng trabaho. Ngulit sa huli, nanaig ang malasakit niya kay Leora. "Narinig ko po na tinawag ni Sir Brando siya na Saskia." Napapikit si Leora. "Salamat, Mang Temyo." "Ma'am," mahinang dagdag niya. "Pasensya na po kung ngayon ko lang sinabi, pero matagal ko na pong nakikita na hindi tama ang nangyayari sa inyo rito." Hindi na sumagot si Leora. Tumango lamang siya at pumasok sa bahay. Gabing yon nang unang magkasagutan sila ni Brando tungkol kay Saskia. Nasa kwarto sila. Si Brando ay kararating lang. Pagod ang itsura ngunit mas halata ang kabas kaysa pagod. "Sino si Saskia?" Diretsyong tanong ni Leora. Natigilan si Brando habang inaalis ang relo. "Dating empleyado." Dating empleyado na tinatawagan mo ng madaling araw? Leora, dating empleyado na kausap ng mama mo tungkol sa akin? Biglang nagbago ang mukha ni Brando. Narinig mo iyon? Masakit ang sagot na iyon. Hindi niya itinanggi. Ang unang inisip niya ay kung narinig ba ni Leora. "May tinatago ka ba sa akin?" tanong ni Leora. Lumapit si Brando ngulit umatras siya. Hindi ganon kasimple. Kung hindi simple, ipaliwanag mo. Napahawak si Brando sa noo. "Nagkamali ako." Dalawang salita, maikli, tahimik. Ngulit sa puso ni Leora parang may basong nabasag. Anong klasing pagkakamali? Hindi ito makatingin sa kanya. At sa hindi nito pagtingin, nakuha ni Leora ang sagot. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanampal, hindi siya nagwada, umupo lang siya sa gilid ng kama at tinitigan ng sahig. "Kailan?" tanong niya. "Leora, pakiusap." "Kailan?" Mga buwan na ang nakalipas. Napatawa siya ng mahina, walang saya. "Habang pinapahiya ako ng mama mo dahil wala tayong anak?" Walang sagot. "Habang dinadala niya ako sa doktor? Habang sinasabi niyang wala akong silbi? Hindi ko ginusto na mangyari iyon." Doon siya napatingin kay Brando. Pero, nangyari. Parang gusto nitong lumapit pero hindi niya hinayaan. "Hindi ko alam ang ano ang gagawin ko," sabi ni Brando. "Nalilito ako. Si Mama, ang kumpanya, ang pressure." "Hindi ako pressure, Brando," putol ni Leora. "Asawa mo ako." Natahimik ito. Sa gabing iyon, natulog si Brando sa kabilang kwarto. Si Leora naman ay nanatiling gising hanggang madaling araw, hawak ang notebook kung saan niya isinulat ang lahat. Hindi pa niya alam ang buong lawak niyang kasinungalingan, ngulit alam niyang may mas malaking darating. Lumipas ang ilang araw na halos hindi sila nag-uusap. Si Doña Salvacion naman ay tila mas naging matapang. Marahil alam nitong alam na ni Leora ang ilang bahagi ng sikreto, kaya hindi na nito tinatago ang puot. "Kung hindi mo kayang panatilihing masaya ang asawa mo, huwag kang magulat kung may ibang makakagawa nun," sabi nito. Isang umaga habang nasa sala sila, napatingin si Leora. "Kayo po ba ang may pakana?" Ngumiti ang biyanan. "May mga babaeng pinanganak para maging reyna ng bahay. May mga babaeng nadaanan lang dahil naawa ang prinsipe
prinsipe. Hindi prinsipe si Brando, sagot ni Leora. Kalmado ngunit matigas at hindi rin po kaharian ang bahay na ito. Nagdilim ang mukha ni Doña Salvacion. Ingat ka sa tono mo. Matagal na po akong nag-ingat. Kayo naman po ang hindi. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leora. Napatigil ang lahat. Si Bining na nasa hallway ay napasinghap. Si Mang Temyong na papasok sana mula sa garahe ay napahinto. Sa kabilang bahay, si Marikit na nagdidilig ng halaman ay napalingon dahil sa ingay. Hinawakan ni Leora ang pisngi. Mainit, masakit. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tapos na po ba kayo? Tanong niya. Halatang nagulat si Doña Salvacion sa lamig ng kanyang boses. Umakyat si Leora sa kwarto at tumawag muli kay Attorney Quenby. Quenby, sabi niya, pigilang kinikinig. Kailangan ka na kitang puntahan dito sa bahay sa susunod na tatawag ako. Hindi ko pa alam kung kailan, pero malapit na. Anong nangyari? Sinampal ako. Leora, may kailangan pa akong malaman. Pero kapag dumating ang oras, gusto kong may saksi. Sabihin mo lang, pupunta ako. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Leora, ngunit tila matagal nang papunta sa kanya. Walang pasok sa paaralan dahil may district seminar ang ibang guro at hindi kasama si Leora. Nasa bahay siya. Masama ang pakiramdam ngunit pinilit pa rin ni Doña Salvacion na ipaghanda siya ng herbal tea at ayusin ang mga bulaklak sa sala. Hindi porke may sipon ka hihiga ka lang yan, sabi ng biyanan. Noong panahon namin, ang babae sa bahay marunong kumilos kahit may sakit. Bandang 12:00 ng umaga, umakyat si Doña Salvacion para maligo. Naiwan ang cellphone nito sa ibabaw ng center table sa sala. Nandoon si Leora, hawak ang basang-basahan, pinupunasan ng gilid ng mesa. Hindi niya balak hawakan ng phone. Hindi siya ganun klaseng tao. Ngunit biglang nag-vibrate. Isang beses, 2 beses, pagkatapos ay umilaw ang screen. Hindi sana niya papansinin pero malinaw na lumabas ang preview ng mensahe. Saskia Veira Moncada. Buntis na po ako. Pwede na ninyong palayasin ang manugang ninyo. Parang tumigil ang buong paligid. Hindi gumalaw si Leora, hindi siya huminga, hindi siya kumurap. 3 segundo. Sa 3 segundong iyon, binalikan siya ng lahat. Ang mga pang-iinsulto sa hapag, ang mga doktor na pinuntahan niya ng mag-isa, ang mga gabing tinanong niya ang sarili kung siya ba ang may kulang, ang katahimikan ni Brando, ang sampal ni Doña Salvacion, ang mga bulong sa telepono, ang pangalang Saskia na unti-unting lumalason sa bahay na minsan niyang pinangarap maging tahanan. Pagkatapos ng 3 segundo, may kakaibang katahimikan na bumaba sa dibdib niya. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya umiiyak. Dahan-dahan niyang kinuha ang phone ni Doña Salvacion. Alam niya ang passcode dahil ilang beses na itong ipinapagamit sa kanya kapag may ipinapatext sa driver o kasambahay. Binuksan niya ang mensahe. Tinitigan niya ang pangalan ni Saskia. Pagkatapos, gamit ang sariling daliri, nag-type siya. Pumunta ka sa bahay. Wala sila dito ngayon. Ilang sandali lang, nag-reply si Saskia. Talaga po? Ngayon na po? Dala ko po ultrasound Dapat matapos na to today. Huminga ng malalim si Leora. Kinuha niya ang sariling cellphone at tinawagan si Attorney Quenby. Pumunta ka na, sabi niya. Ngayon, ano ang nangyari? Nag-text siya. Sino? Si Saskia at papunta na siya rito. Hindi na nagtanong si Quenby. I-record mo ang lahat kung kaya mo. Papunta na ako. Sunod niyang tinawagan si Marikit. Ate Marikit, sabi ni Leora, pwede ba kayong pumunta rito? Kailangan ko ng saksi. Anak, nanginginig ang boses mo. Ano bang nangyayari? Malalaman niyo po pagdating ninyo. Pagkatapos, bumaba siya sa garahe at tinawag si Mang Temyong. Mang Temyong, may darating na babae. Pakiusap, huwag niyo siyang haharangin. Pero kapag pumasok siya, pakisiguro pong hindi aalis ang sasakyan niya agad. Tumanggo ang matanda. Seryoso ang muka. Opo, Ma'am Leora. Huling tinawagan niya si Doktora Evadne Roldan. Doktora, pasensya na po sa abala. May babae pong nagsasabing buntis siya sa asawa ko. May dala raw ultrasound. Hindi ko po alam kung may karapatan akong itanong ito pero kailangan ko po ng taong makakaalam kung totoo ang ipinapakita niya. Sandaling tumahimik si Doktora Evadne. Hindi ako pwedeng magbigay ng diagnosis ng walang pasyente, pero pwede akong tumingin kung mukhang valid ang dokumento. Pupunta ako. Pagkatapos ng mga tawag, ibinalik ni Leora ang phone ni Doña Salvacion sa mesa, eksakto sa dating posisyon. Umakyat ang tunog ng shower mula sa itaas. Wala pang kamalay-malay ang biyenan niya. Tumayo si Leora sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang paligid, ang chandelier, ang mamahaling sofa, ang mga portrait ng pamilyang Aurestila sa dingding. Dati, ang lahat ng iyon ay nagpapaliit sa kanya.
Ngayon, parang mga dekorasyon na lang sa isang entabladong matagal nang naghihintay ng katotohanan. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating si Marikit, kunwari ay may dalang lalagyan ng ulam. Sumunod si Attorney Quenby, naka-corporate blazer at may bitbit na folder. Hindi nagtagal, dumating din si Doktora Evadne. Simple ang pananamit, ngunit seryoso ang muka. "Handa ka ba?" tanong ni Quenby kay Liora. Tumingin si Liora sa hagdan kung saan anumang oras ay bababa si Doña Salvacion. "Hindi," sabi niya ng tapat, "pero pagod na akong hindi maging handa." Tumunog ang doorbell. Nagkatinginan silang lahat. Si Bining ang magbubukas sana, ngunit pinigilan siya ni Liora. "Ako na." Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pinto. Nang buksan niya iyon, namumutol sa kanya isang babaeng naka-red dress, maayos ang buhok, makapal ang pabango, at may hawak na brown envelope. Maganda si Saskia Vera Moncada. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Liora. Ngulit sa likod ng ganda nito ay may ngiting sanay na makit ng hindi nagmumukhang masama. "Ma'am Salvacion?" tawag ni Saskia habang pumapasok. Hindi agad napansin si Liora dahil nakatingin nito sa loob ng bahay. "Nandito na po ako. Dala ko na lahat. Sabi ko naman sa inyo, kapag nalaman ni Brando na buntis ako, wala nang laban si Liora." Isinara ni Liora ang pinto. Doon lamang napatingin sa kanya si Saskia. Nabura ang ngiti nito. "Liora?" Mahinang sambit niya. Mula sa likod ng sala, lumabas si Attorney Quenby. Sumunod si Marikit. Si Doktora Evadne ay nanatiling tahimik ngunit nakamasid. Sa garahe, makikita sa salamin ng wintana si Mang Temyong na nakabantay. Hawak ni Liora ang sariling phone. Bukas ang recording. Ngumiti siya ng bahagya, hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil sa wakas, hindi na siya ang nagugulat. "Tuloy ka, Saskia," sabi niya. Malamig ngunit malinaw ang boses. "Kanina ka paming hinihintay." Nakatayo si Saskia sa may pintuan ng sala. Hawak pa rin ang brown envelope na kanina lamang ay dala niyang parang sandatang magpapatalsik si Liora sa mansyon. Ngunit ngayon, nanginginip na ang mga daliri niya. Ang red bestida niyang tila sinadya para magmukhang matapang, biglang nagmukhang masyadong matingkad sa gitna ng malamig na katahimikan ng bahay. Hindi siya makatingin ng direkta kay Liora. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging maririnig ay ang mahina at tuloy-tuloy na tunog ng shower mula sa itaas. Tanda na si Doña Salvacion ay wala pa ring kamalay-malay na ang planong matagal niyang binuo ay unti-unti nang bumabaliktad sa kanya. "Akala mo si Doña Salvacion ang kausap mo, di ba?" Mahinang tanong ni Liora. Napakurap si Saskia. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Talaga?" Lumapit ng bahagya si Attorney Quenby. Bit-bit ang folder at hawak ng sariling phone. "Kasi malinaw ang sinabi mo pagpasok mo. Sabi mo kapag nalaman ni Brando na buntis ka, wala nang laban si Liora." Namula ang muka ni Saskia. "Sino ka?" "Attorney Quenby Malvar. Kaibigan ni Liora at kung kinakailangan, abogado niya." Napalunok si Saskia. Biglang nagbago ang anyo ng mukha niya. Mula sa pagkabigla, pilit niyang ibinalik ang yabang. "Hindi niyo ako pwedeng takutin." Sabi niya. "Totoo ang sinasabi ko. Buntis ako. At si Brando ang ama." Parang may kumurot sa dibdib ni Liora sa pagbanggit ng pangalan ng asawa niya. Kahit alam na niyang may pagtataksil na naganap, iba pa rin ang bigat kapag narinig mismo sa bibig ng babae ang bagay na minsan niyang ipinagdasal para sa sarili, ang magkaroon ng anak. Ngulit hindi niya hinayaang mahalata iyon. Matagal na siyang sinaktan ng bahay na ito. Hindi niya hahayaang ngayong araw pa siya tuluyang gumuho. "Kung totoo yan," sabi ni Liora, "bakit kailangan pang makipagplano sa biyanan ko para palayasin ako?" Suminghal si Saskia. "Dahil ikaw ang hadlang. Alam mong matagal nang hindi masaya si Brando sa'yo." Bahagyang napaatras si Marikit na nasa gilid ng sala, halatang pinipigilang sumagot. Pero si Liora ay nanatiling kalmado. Hindi masaya si Brando dahil mahina siya, at dahil may mga taong tulad mo at ng mama niya na ginawang solusyon ang panluloko. Tumaas ang kilay ni Saskia. "Huwag kang magmalinis. Kung naging sapat kang asawa, hindi siya lalapit sa iba."
Doon unang naramdaman ni Liora ang pag-init ng kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makasagot, si Doktora Evadne ang mahinahong sumalita. Walang pagkukulang ng asawa ang nagbibigay ng karapatan para manloko ang isang tao. Napatingin si Saskia sa kanya. At ikaw naman? Doktora, sagot ni Doktora Evadne. At narito ako dahil may dala ka raw na ultrasound. Biglang hinigpitan ni Saskia ang hawak sa envelope. Mula sa itaas, tumigil ang tunog ng shower. Sumunod ang pagbukas ng pinto ng banyo. Narinig ang mga yabag sa kwarto. Maya-maya, bumaba si Doña Salvacion sa hagdan, nakasuot na ng malinis na damit at halatang iritado. Bakit ang ingay dito sa baba? Sigaw nito bago pa man makita ang mga tao sa sala. Liora, sinasabi ko sa'yo, kung may pinapasok ang kung sinong... Napahinto siya sa gitna ng hagdan nang makita si Saskia. Nawala ang kulay sa mukha niya. Saskia? Sambit niya. At sa isang salitang iyon, nakumpirma na ang lahat. Hindi na kailangan ni Liora ng paliwanag para malaman na magkakilala sila. Hindi iyon gulat ng taong unang beses nakakita ng bisita. Iyon ay gulat ng tao na huling may lihim. Ma'am, sabi ni Saskia, naninginig na ang boses. Unti-unting bumaling si Doña Salvacion kay Liora. Naningit ang kanyang mga mata nang makita ang phone sa kamay ng manugang. Pinakialaman mo ang phone ko? Mariin niyang tanong. Hindi ko kailamang pakialaman kung hindi niyo iniwan ang kasinungalingan niyo sa ibabaw ng mesa. Bumaba ng mabihis si Doña Salvacion. Wala kang karapatan. Wala rin po kayong karapatang planuhin ang pagpapalayas sa akin gamit ang kabit ng anak ninyo. Suminhap si Bining sa may hallway. Si Mang Temyong naman ay pumasok na mula sa garahe, nakatayo malapit sa pinto, na parang handang humarang kung may susubok umalis. Si Marikit naman ay tumayo sa tabi ni Liora, hindi man sumasagot, malinaw na nagpapakita ng suporta. Lumayas kayong lahat, utos ni Doña Salvacion. This is a private family matter. Hindi na po ito private kung may abuso, panluloko at pananakit na nangyayari, lalo na kung may saksi at recording. Nanigas si Doña Salvacion. Recording? Tinaas ni Liora ang sariling phone. Napatingin si Saskia kay Doña Salvacion. Sabi niyo po ba'y recorded? Tumahimik ka, singhal ng matanda. Ngunit huli na ang lahat. Ang dating kampante nilang dalawa ay unti-unting palitan ng kaba. Nasaan si Brando? Tanong ni Liora. Walang sumagot. Kaya siya mismo ang tumawag. 3 ring bago sinagot ni Brando ang phone. Liora? Umuwi ka. May meeting ako. Nandito si Saskia. Matagal na katahimikan. Kapag tapos, narinig ni Liora ang mabilis na paghinga nito. Ano? Nandito rin ang mama mo at may dala siyang ultrasound. Umuwi ka, Brando, ngayon. Ibinaba ni Liora ang tawag bago pa ito makapagsalita. Habang hinihintay si Brando, walang gustong umupo. Si Doña Salvacion ay nakatayo sa tabi ng hagdan, mahigpit ang hawak sa railing. Si Saskia naman ay nasa gitna ng sala, parang hindi alam kung tatakas o tuluyang tatayo. Si Liora naman ay nakatayo sa tapat nila. Hindi na tulad ng dati na laging nakayuko, laging maingat, laging nag-aabang kung kailan muling masasaktan. Pagkaraan ng 20 minuto, humarurot ang kotse sa labas. Bumukas ang pinto. Pumasok si Brando, hingal, pawisan, at halatang takot sa maaabutan. Nang makita niya si Saskia, napahinto siya. Brando? Mahinang sabi ni Saskia, agad na lumambot ang mukha. Napatingin si Brando kay Liora. May hiya sa mga mata niya, ngunit may takot din. Takot na hindi para kay Liora, kung hindi para sa sariling kahihiyan. Liora, pwede ba tayong mag-usap ng tayong dalawa lang? Hindi, sagot niya. Matagal na kayong nag-usap nang wala ako. Ngayon, dito ka magsasalita sa harap ng lahat. Anak, singit ni Doña Salvacion, huwag kang magpapadala. Ang babaeng yan ay gumagawa lang ng eksena. Dahan-dahang bumaling si Liora sa biyenan. Eksena? 3 taon ninyo akong pinahiya sa harap ng ibang tao. Ngayon lang ako nagsalita.
eksena na agad. Walang naisagot ang matanda. Lumapit si Brando sa gitna ng sala. Nagkamali ako, Leora. Napangiti si Leora ng mapait. Alam ko na yan. Ang gusto kong malaman, gaano katagal niyo akong ginawang tanga? Napayuko si Brando. Sabihin mo, mariing utos niya. Dahil kung hindi, sila ang magsasalita para sa'yo. Huminga ng malalim si Brando. Nagkita kami ni Saskia ulit noong nagkaroon ng investor meeting sa Tagaytay. Dating sekretarya siya sa kumpanya bago siya lumipat sa firm ng pamilyang Moncada. Nung una, trabaho lang. Tapos, pinili mong magtaksel. Dugtong ni Leora. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi bigla ang nangyayari ang pagtataksil, Brando. Pinipili yan. Bawat reply, bawat tagong tawag, bawat pagkikita. Pinili mo. Parang sinampal si Brando sa sinabi niya. Napapikit ito. Mama kept pressuring me. Sabi nito halos pabulhong. Palagi niyang sinasabing kailangan ko ng anak, na kailangan ng tagapagmana, na kung hindi ka mabuntis, na kung hindi ako mabuntis, may ibang babae na pwedeng pumalit. Sabi ni Leora, diretso ang tingin kay Doña Salvacion. Hindi kita sinabihang manloko, depensa ng matanda. Mulit biglang nagsalita si Saskia, halatang nataranta. Pero kayo ang nagsabi sa akin na lumapit ulit kay Brando. Kayo ang nagsabing matagal na kayong sawa sa manugang ninyo. Sunungaling, sigaw ni Doña Salvacion. Sunungaling? Nanginginig na sagot ni Saskia. May messages ako. May mga usapan tayo. Kayo ang nagsabi kapag nabuntis ako, kayo ang bahalang palayasin siya. Tahimik na itinaas ni Attorney Quenby ang kamay. Iyan po ay recorded din. Nanlaki ang mga mata ni Doña Salvacion. Napatingin siya sa paligid para bang ang sariring bahay niya ay naging korte. Enough! Sigaw niya. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ako ang ina ni Brando. Ako ang nagdesisyon kung sino ang nararapat sa pamilyang ito. Doon na lumapit si Doktora Evadne. Tahimik ngunit matatag ang mukha nito. Doña Salvacion, kung ang dahilan ninyo sa lahat ng ito ay ang pagkakaroon ng apo, may matagal na kayong alam na hindi ninyo sinabi. Napatigil ang matanda. Napatingin si Brando sa doktora. Anong ibig niyong sabihin? Lumapit si Doktora Evadne kay Leora. May medical record na minsang dinala sa klinik ko noong nagpa-check up kayo. Hindi ko pwedeng ilabas ang lahat ng walang pahintulot ng pasyente, pero maaari kong sabihin ng isang bagay kung pahihintulutan ni Brando. Nalito si Brando. Anong record? Kumunot ang noon ni Doña Salvacion. Walang kailangang sabihin. Doon na napangsin ni Leora ang tinding takot sa mukhayang biyenan. Hindi iyon simpleng galit. Iyon ay takot na may lihim na mabubunyag. Brando, sabi ni Leora, may alam ka ba? Umiling ito. Wala. Kung ganon, sabi ni Doktora Evadne, dapat mong malaman. Noong kabataan mo, nagkaroon ka ng medical evaluation matapos isang malubhang impeksyon. Ayon sa lumang dokumentong naisama sa inyong fertility file, may posibilidad ng mababang fertility count. Hindi ibig sabihing imposibleng magkaanak, pero ibig sabihin, hindi makatarungang si Leora lang ang sisihin sa 3 taon ninyong hindi pagkakaanak. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ng lahat. Napatingin si Brando sa kanyang manay. Mama, alam mo, ulit niya, mas malakas. Ginawa ko ang dapat para protektahan ka. Sagot ng matanda, ngulit mahina na ang boses. Protektahan ako? Nanginginig na sagot ni Brando. Hinayaan mong sisihin si Leora. Hinayaan mong pahiyain siya. Hinayaan mong isipin niyang siya ang may problema. Dahil anak kita, sigaw ni Doña Salvacion. Hindi ko hahayaang pagtawanan ka ng mga tao. Doon unang tumulo ang luha ni Leora. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa tindi ng lahat ng kasinungalingan ipinasan sa kanya. 3 taon siyang nagdasal, nagpa-check up, nagtiis ng pahiya, at nagtanong sa sarili kung kulang ba siya bilang babae.
3 taon siyang ginawang sidlan ng kahihiyan na hindi naman kanya. Alam niyo po pala, alam niyo palang hindi ako ang dapat ninyong sisihin. Hindi sumagot si Doña Salvacion. Biglang tumawa ng mapait si Saskia. So ano to? Baka hindi rin kay Brando ang bata. Napatingin ang lahat sa kanya. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng sala. Pumasok ang isang lalaging payat, nakabarong na gusot at halatang takot ngunit pilit na nagpapakatatag. Si Mang Temyong ang nagpasok sa kanya. Pasensya na po pala, pero kanina pa po siya nasa labas. Sabi raw mahalaga. Napamulagat si Saskia. Tigi? Ang lalaki ay si Ortigas. Tigi. Huentabella, Junior Accountant sa Orestila Realty. Kilala siya ni Brando bilang tahimik na empleyadong laging nasa accounting department. Hindi niya akalaing konektado ito kay Saskia. Tama na, Saskia, sabi ni Tigi. Hindi ko na kayang manahimik. Umalis ka rito, mariing sabi ni Saskia. Umiling si Tigi. Hindi. Ginamit mo ako. Ginamit mo rin ang bata. Sinabi mo sa akin na aaminin mo kay Brando ang totoo kapag nakuha mo na ang pera sa pamilya nila. Napaatras si Saskia. Wala kang ebidensya. Binuksan ni Tigi ang hawak niyang envelope. Meron. Mga resibo ng check-up, mga litrato natin, mga mensahe mo, at petsa kung kailan mo sinabing buntis ka. Magkasama tayo nung panahong iyon, Saskia. Nanlambot ang tuhod ni Saskia at napaupo siya sa sofa. Si Brando ay tila hindi makahinga. Napahawak siya sa gilid ng mesa habang unti-unting pumapasok sa kanya ang lawak ng kahihiyan. Ginamit mo ako? Tanong niya kay Saskia. Hindi, mabilis na sagot nito. Brando, mahal kita. Hindi, sabi ni Liora. Tahimik, ngunit malinaw. Mahal mo ang makukuha mo sa kanya. Natahimik ang lahat. Sa sandaling iyon, parang isa-isang natanggal ang mga maskara sa loob ng mansyon. Si Doña Salvacion, ang inang nagkunwaring tagapagtanggol ng pamilya, ngulit handang manira ng buhay para sa pangalan. Si Brando, ang asawang nagtago sa likod ng kahinaan. Si Saskia, ang babaeng ginamit ang sinapupunan bilang susi sa yaman. At si Liora, ang babaeng matagal nilang inakalang hindi lalaban. Lumapit si Brando kay Liora, luhaan ng mga mata. Patawarin mo ako. Napatingin siya rito, matagal, tahimik. Hindi ngayon, sabi niya, at hindi dahil sinabi mong sorry, ibig sabihin may karapatan ka ng humingi ng lugar sa buhay ko. Liora, pakiusap. Hindi mo ako sinaktan dahil mahina ka lang, Brando, sabi niya, nanginginig na sa wakas ang boses niya. Sinaktan mo ako dahil pinili mong maging mahina kahit may taong nagtitiwala sa iyo. Napayugo si Brando, tuluyan ng umiyak. Ngunit wala nang puwang sa dibdib ni Liora para saluhin ang luha nito. Matagal na niyang sinalo ang bigat ng lahat. Ngayon, ibabalik niya iyon sa kanila. Bumaling siya kay Attorney Quenby. Anong kailangan kong gawin? Tumanggo ang abogado. Una, aalis ka rito ngayon. Pangalawa, itatago natin lahat ng recording, screenshots at testimonya. Pangatlo, pag-uusapan natin ang legal steps, psychological abuse, marital infidelity at anumang karapatan mong protektahan ang sarili mo. Hindi siya aalis, sigaw ni Doña Salvacion. Asawa ng anak ko! Dahan-dahang humarap si Liora sa kanya. Hindi po ako gamit na pwede ninyong itago kapag kailangan ninyo at itapon kapag ayaw ninyo na. Umakyat si Liora sa kwarto. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya umiyak habang inilalagay sa maliit na maleta ang ilang damit, diploma, lumang litrato ng mga magulang niya, sulat ni Nana Beling at ang notebook na puno ng petsa, oras at sakit na matagal niyang tinago. Sa huling pagkakataon, tinignan niya ang kwarto nilang mag-asawa. Maganda ang kama, malambot ang kurtina, malawak ang espasyo, pero kailanman hindi naging kanya ang lugar na iyon. Pagbaba niya, naroon pa rin silang lahat.
Si Brando ay nakaupo, wasak ang itsura. Si Saskia ay tahimik nang umiiyak. Si Tiggy naman ay nakayuko sa gilid. Si Doña Salvacion naman ay nakatayo pa rin, pilit na itinatago ang panginginig ng kamay. Babalik ka rin, sabi ng matanda. Wala kang kaya, wala kang pangalan, wala kang bahay na masisilungan. Lumapit si Mang Temyong at kinuha ang maleta ni Leora. May bahay siya, sabi ni Marikit mula sa gilid. Hindi man mansyon, pero may mga taong naghihintay sa kanya. May abogado siya, dagdag ni Quenby. At may sarili siyang lakas, sabi ni Dr. Evadne. Tumingin si Leora kay Doña Salvacion. Hindi na siya dalit, hindi na rin siya takot. Hindi po ako aalis dahil natalo ako. Aalis ako dahil tapos na akong magpanggap na bahay ang kulungang ito. Luhabas si Leora sa mansyon habang bumibigat ang langit, tila uulan. Sa labas, nakahanda ang lumang kotse ni Mang Temyong. Sumakay si Leora sa likod, katabi si Attorney Quenby. Sinundan sila ni Marikit hanggang gate, hawak ng panyo at umiiyak na parang sariling kapatid ang pinapaalis. Habang umaandar ang sasakyan palayo, hindi lumingon si Leora. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, kahit basag ang puso niya, naramdaman niyang may hangin na pumapasok sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laban, pero sa wakas, wala na siya sa loob ng bahay na paulit-ulit siyang pinapatay ng tahimik. Tahimik ang biyahe palabas ng mansyon ng mga Orestilla. Sa labas ng bintana, unti-unting bumabagsak ang mga maliliit na patak ng ulan sa salamin ng sasakyan. Parang ang langit mismo ay matagal nang nagpipigil at ngayon lamang nakahanap ng pagkakataong umiyak. Si Leora ay nakaupo sa likod, yakap ang maliit na bag kung saan nakalagay ang ilang damit, diploma, litrato ng mga magulang niya at ang notebook na naging saksi sa 3 taon ng pananakit na tiniis niyang palihim. Katabi niya si Attorney Quenby, tahimik na nagmamasdan. Sa unahan, si Mang Temyong ang nagmamaneho. Hindi niya pinalalakas ang radyo, hindi rin siya nagtatanong. Parang alam nilang lahat na sa oras na iyon, kailangan ni Leora ng katahimikan, hindi payo. Nang makalayo na sila sa malaking gate ng mansyon, saka lamang huminga ng malalim si Leora. Hindi niya napansin na matagal palang pinipigilan niya ang sariling paghinga. Parang sa loob ng 3 taon, ngayon lamang siyang muling nakalanghap ng hindi kinukot siya, hindi minamaliit, at hindi binabantayan ng mapanghusgang mga mata. Diretso tayo kina Nana Beling? Mahinang tanong ni Quenby. Tumanggo si Leora. Sigurado ka bang doon ka muna? Oo, sagot niya. Maliit lang ang bahay niya. Pero doon ako huling nakaramdam na hindi ako pabigat. Hindi na kumibo si Quenby. Hinawakan lamang nito ang kamay niya. Mahigpit, ngunit hindi mapilit. Pagdating nila sa maliit na bahay ni Nana Beling, bukas ang ilaw sa sala. Kahit malakas na ang ambon, nakatayo ang matanda sa may pintuan, balot ng lumang shawl, tila kanina pa naghihintay. Siguro tinawagan na siya ni Quenby. Siguro naramdaman lang ng puso niyang may nangyari sa pamangkin niya. Pagbaba ni Leora ng kotse, hindi pa man siya nakakalapit ay sinalubong na siya ni Nana Beling. Anak, nanginginig ang boses nito. Umuwi ka na! Doon nabasag si Leora. Sa unang pagkakataon mula nang nakita niya ang text ni Saskia, mula nang harapin niya si Doña Salvacion, mula nang marinig niya ang mga lihim na nagwasak sa loob niya, umiyak siya ng malakas. Hindi iyak ng kaawaan sa sarili. Iyon ay iyak ng taong matagal nagtiis, at sa wakas ay may ligtas na lugar para bumagsak. Pagod na ako, Nay Beling, hikbi niya. Hinaplos ng matanda ang buhok niya. Alam ko, pero tapos na ang pagtulog mo sa bahay ng mga taong hindi marunong magmahal. Dito ka muna. Kahit masikip, walang mananakit sa'yo rito. Sa gabing yon, natulog si Leora sa lumang kwarto niyang may manipis na kutsyon, aparador na kumikirit kapag binubuksan, at bintanang tanaw ang maliit na puno ng santan sa bakuran. Wala roong chandelier, wala roong mamahaling kurtina, pero habang nakahiga siya, ramdam niyang hindi siya kailangang magpanggap na okay.
At sa unang pagkakataon, kahit wasak ang puso niya, nakatulog siya ng walang takot na may sisigaw sa kanya paggising. Kinabukasan, nagsimula ang mahirap na bahagi ng paglaya. Hindi gaya ng akala ng iba, hindi kapag umalis ka sa mapang-abusong bahay ay biglang gumaganda ang lahat. May mga umagang gigising si Liora na hinahanap ng katawan niya ang dating ingay ng mansyon. May mga gabing naiisip niya kung paano nagawang pagtaksilan siya ni Brando matapos ng lahat ng tiwala na ibinigay niya. May mga sandaling naglalakad siya papasok sa paaralan at bigla na lamang siyang hihinto dahil naaalala niya ang salita ni Doña Salvacion, "Wala kang kaya." Ngunit araw-araw, pinipili niyang patunayan na mali iyon. Bumalik siya sa pagtuturo matapos isang linggong pahinga. Sa unang araw niya sa eskwelahan, sinalubong siya ng mga estudyante niya na parang walang masamang nangyari sa mundo. "Teacher Liora!" sigaw ni Juniper habang tumatakbo. Hawak ang paborito nitong santan. "Namiss ka po namin!" Napayuko si Liora para tanggapin ang bulaklak. "Namiss ko rin!" Si Odel, ang batang-dating hirap bumasa, ay lumapit na may hawak na papel. "Ma'am, kaya ko na pong basahin ito nang hindi nauutal." Binasa ni Odel ang maikling talata. Mabagal, ngunit malinaw. Habang nakikinig si Liora, naramdaman niyang may maliit na bahagi ng puso niya ang muling nagkaroon ng ilaw. Sa araw na iyon, naintindihan niyang hindi pala siya nauubos ng tuluyan. May mga bagay pa ring bumabalik, lalo na kapag ibinibigay niya ang sarili niya sa mga taong tunay na nangangailangan sa kanya. Pagkalipas ng klase, lumapit siya ni Maestra Halina sa faculty room. "Balita ko, hindi ka muna umuuwi sa mansyon," maingat nitong sabi. Napatigil si Liora sa pag-ayos ng test papers. "Hindi na muna." Hindi na nagtanong si Halina ng detalye. Sa halip, naglabas ito ng maliit na lalagyan ng pansit mula sa bag. "Kumain ka. Alam kong nakakalimutan mong kumain kapag marami kang iniisip." Napansimik si Liora. "Halina, hindi mo kailangan." "Kailangan. Kasi minsan ang unang paraan para muling mabuhay ang tao, pakainin muna siya." Sa simpleng pangungusap na iyon, muling napaiyak si Liora pero tahimik lang. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulat na may kabutihang naghihintay pala sa labas ng bahay na akala niya noon ay buong mundo na niya iyon. Samantala, hindi tumigil ang gulo sa mansyon ng mga Auristela. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, kumalat sa loob ng kumpanya ang balita tungkol sa nangyari. Hindi man inilabas ni Liora sa publiko ang recording, supat na ang legal na notice na ipinadala ni Attorney Quenby para mangamba ang board ng Auristela Realty. Ang mga investor na dati ay nakangiti kay Doña Salvacion ay biglang naging malamig. Ang ilan sa kanila, lalo na si Don Leocadio, ay nagsimulang magtanong tungkol sa ilang transaksyon na matagal nang kinukubli ng matanda. Sa isang board meeting, pinilit ni Brando na ipagtampol ang kumpanya. "Personal na matter ito," sabi niya, gawang manhalata ang mukhang pagod at kahihiyan. Ngunit si Don Leocadio, na dati ay tahimik lang sa mga hapunan ng pamilya, ay nagsalita. "Brando, ang problema ginagamit ng ina mo ang kumpanya bilang extension ng kanyang personal na kapangyarihan. Kung kaya niyang planuhin ang buhay ng asawa mo para lang mapanatili ang pangalan ninyo, paano kami makakasiguradong hindi niya rin ginagawa yan sa negosyo?" Hindi nakasagot si Brando. Sa bahay naman, si Doña Salvacion ay lalong naging mapait. Wala na si Liora na pwede niyang sigawan araw-araw, kaya si Bining at iba pang kasambahay ang madalas masabihan ng masasakit. Ngunit isa-isa ring nagpaalam ang mga ito. Si Mang Temyong, matapos ihatid si Liora kay Nana Belling, ay nagsumiti ng resignasyon. "3 dekada akong nagtrabaho sa pamilyang ito," sabi niya kay Doña Salvacion, hawak ang lumang sombrero. "Pero hindi ko na kayang magmaneho para sa mga taong marunong pumunta sa simbahan pero hindi marunong rumispeto sa kapwa." "Wala kang utang na loob," singhal ng matanda. "Meron po," sagot ni Mang Temyong. "Kaya nga po ngayon, babayaran ko iyon sa sarili kong konsensya." Umalis siya ng walang dalang galit, ngunit may dalang dignidad. Samantala, si Saskia ay nawala sa mata ng publiko. Lumipat siya sa isang apartamento sa kabilang lungsod matapos kumalat sa ilang empleyado ang affidavit ni Tiggy.
Hindi pa nailalabas ng buo sa korte ang mga ebidensya, ngunit sapat na ang bulong-bulungan para masira ang imaheng matagal niyang inalagaan. Si Tiggy naman ay nakipag-ugnayan kay Attorney Quenby upang ibigay ang mga dokumentong hawak niya kapalit ng proteksyon dahil natatakot siyang balikan sina mga mungkada. Isang hapon, habang nasa maliit na bahay ni Nana Belling si Leora at nag-aayos ng lesson plan, dumating si Quenby dala ang makapal na folder. "Handa ka na bang pag-usapan ng kaso?" tanong nito. Huminga ng malalim si Leora. "Hindi ko alam kung may lakas ako." "Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Kailangan mo lang maging tapat sa sarili mo kung ano ang gusto mong mangyari." "Gusto ko lang matahimik. Gusto kong hindi na nila ako kontrolin." "Kung ganon, lalaban tayo, hindi para gumanti. Lalaban tayo para putulin ang hawak nila sa buhay mo." Doon nagsimula ang legal na proseso. Mabagal, nakakapagod. May mga dokumentong kailangang pirmahan, salaysay na kailangang ulitin, at mga alaala na kailangang balikan kahit masakit. Sa bawat meeting, naroon si Quenby. Minsan ay sumasama si Dr. Evadne bilang emotional support. Minsan naman, si Marikit ang nagdadala ng kape at tinapay. Kunwari ay dumadaan lang, pero ang totoo ay ayaw niyang maiwang mag-isa si Leora. "Hindi ka na babalik doon, ha?" minsan sabi ni Marikit habang naglalagay ng pandesal sa plato. "Hindi na," sagot ni Leora. "Ayan, kasi kung babalik ka, sasama ako at kakalad ka rin kita palabas." Napatawa si Leora. Isang tunay na tawa. Magaan, maikli, pero buhay. Lumipas ang ilang buwan. Nagdesisyon si Leora na lumipat sa maliit na apartamento malapit sa paaralan para hindi na siya pabigat kay Nana Belling. Masikip ang unit, isang kwarto, maliit na kusina, at banyong kailangang pukpukin ng gripo para tumigil sa pagtulo. Pero para kay Leora, paraiso iyon. Doon niya unang naranasang uminom ng kape sa umaga nang walang nangiinsulto. Doon niya unang nasabi sa sarili, "Akin ito. Maliit, pero akin." Para madagdagan ng kita, nagsimula siyang magturo ng online tutorial sa gabi. Sa maliit na mesa, gamit ang lumang laptop at ilaw na binili niya sa palengke, nagtuturo siya ng pagbabasa, Pilipino, at basic English sa mga batang hirap sa klase. Sa una, 3 lang ang estudyante niya. Pagkalipas ng 2 buwan, naging 10. Pagkalipas ng 6 na buwan, halos puno na ang schedule niya. Isang gabi, matapos ang huling online class, tinawagan siya ni Corazon Ismene Villarta, isang retiradong judge at founder ng Ilaw ng Hiraya Foundation. Nakuha nito ang numero niya kay Attorney Quenby. "Ma'am Leora," sabi ng matanda sa kabilang linya, buo at marangal ang boses. "Narinig ko ang tungkol sa pinagdaanan mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako tumatawag para usisain ka. Tumatawag ako dahil gusto kitang imbitahan sa isang maliit na seminar para sa mga kababaihang nakaranas ng emotional abuse." Natigilan si Iora. "Ako po? Magsasalita?" "Oo, hindi bilang eksperto, bilang taong nakaligtas. Hindi ko po alam kung kaya ko." Ang mga taong pinikinggan namin, hindi yung hindi nasaktan, kundi yung nasaktan pero natutong tumayo. Ilang araw pinag-isipan ni Leora ang imbitasyon. Natakot siya. Ayaw niyang gawing palabas ang sugat niya. Ayaw niyang balikan ang mga salitang matagal niyang pilit inilibing. Ngunit nang naalala niya ang sarili niyang dating nakaupo sa loob ng mansyon, walang mapagsabihan, walang kasiguraduhang may makakaintindi. Pumayag siya. Sa araw ng seminar, maliit lang ang venue. May 20 babae, iba-iba ang edad. May batang ina, may empleyada, may matandang babaeng iniwan ng pamilya, at may dalagang halos hindi makatingin sa harap. Nang tumayo si Leora, nanginginig ang kamay niya. "Hindi ako nandito para sabihin sa inyo na madali ang umalis. Hindi madali. May gabi na gusto mong bumalik dahil mas pamilyar ang sakit kaysa sa bagong buhay. May umaga na tatanungin mo kung kasalanan mo ba. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi porke nasanay kang masaktan, ibig sabihin dun ka dapat manatili." Tahimik ang silid. May ilang napapahid ng luha. Habang nagsasalita si Leora,
Unti-unti niyang naramdaman na ang kwento niya ay hindi na lang sugat. Nagiging tulay na ito. Tulay para sa ibang babaeng naghahanap ng lakas na magsimulang muli. Pagkatapos ng seminar, lumapit sa kanya ang isang babaeng nagngangalang Salumea. May pasa sa braso at takot sa mga mata. "Ma'am," mahina nitong sabi, "akala ko ako lang ang ganito." Hinawakan ni Liora ang kamay niya. "Hindi ka nag-iisa." Sa gabing iyon, pag-uwi niya sa apartment, hindi siya agad natulog. Tumingin siya sa maliit na mesa kung saan nakasalansan ang libro ng mga estudyante niya. Sa tabi noon ay ang sulat ni Nana Belling, ang notebook niyang puno ng sakit, at isang bagong papel kung saan isinulat niya ang pangarap na ngayon pa lang niyang inamin sa sarili. Silong Aral ni Liora. Isang learning center para sa mga batang walang pambayad ng tutorial. Isang ligtas na lugar para sa pagkatuto. Isang tahanang hindi nang huhusga. Sa pagsunod na taon, sa tulong ng maliit na settlement mula sa unang bahagi ng legal case, donasyon ng ilaw ng Hiraya Foundation at ipon mula sa online classes, natupad iyon. Maliit lang ang unang silong aral ni Liora. Isang inuupahang espasyo sa tabi ng bakery. May 10 monoblock chairs, 2 folding table, lumang bookshelf at whiteboard na may gasgas sa gilid. Si Marikit ang tumulong sa registration. Si Nana Belling ang nagluto ng sopas para sa unang araw. Si Mang Temyong, na ngayon ay part-time driver ng isang school service, ang voluntaryong nagsundo ng ilang batang malayo ang bahay. Si Dr. Evadny ay nagbigay ng libreng counseling session minsan sa isang buwan para sa mga batang may dinadalang problema sa pamilya. Sa pagbubukas ng learning center, nakatayo si Liora sa harap ng mga bata. Nakasuot ng simpleng blouse at paldang dati niyang ginagamit sa school. Wala siyang alahas. Wala siyang marangyang pangalan sa likod. Pero habang nakatingin siya sa mga batang sabik matutong bumasa, naramdaman niyang mas mayaman siya kesa noong nakatira siya sa mansyon. Lumapit si Nana Belling at inayos ang kwelyo niya. "Proud ang mga magulang mo sa'yo," mahina nitong sabi. Napangiti si Liora, nangingilid ang luha. "Sana nga po." "Hindi sana, sigurado." Sa labas, nagsisimula ng dumating ang mga magulang ng mga batang mag-aaral. Sa loob, isinulat ni Liora ang unang pangungusap para sa araw na iyon. Ang bawat bata ay may karapatang matuto. Tinitigan niya iyon ng matagal. Pagkatapos, sa ibabang bahagi, may idinagdag siyang isa pang linya hindi para sa mga bata lamang, kundi para rin sa sarili niya. Ang bawat taong nasaktan ay may karapatang magsimulang muli. Habang pinupuno ng tawanan at boses ng mga bata ang maliit na silid, tahimik na napapikit si Liora. Naalala niya ang malamig na mansyon, ang mapanlait na tinig ni Doña Salvacion, ang kahinaan ni Brando, ang pagdating ni Saskia, at ang araw na nilisan niya ang lahat. Hindi na kasing sakit ng dati ang alaala. May kirot pa rin, oo, pero hindi na iyon tanikala. Sa unang araw ng silong aral ni Liora, hindi pa tapos ang laban niya sa korte. Hindi pa rin tuluyang hilom ang puso niya. Ngunit malinaw na ang direksyon ng buhay niya. Hindi na siya umiikot sa sakit na iniwan ng mga Aurestila. Hindi na siya naghihintay ng tawad para makabangon. Sa munting silid na iyon, kasama ang mga batang nagbabasa, mga kaibigang piniling manatili, at pamilyang hindi nasusukat sa dugo o apelyido, nagsimula si Liora na bumuo ng bagong tahanan, hindi gawa ng marmol, hindi binabantayan ng gate, at hindi pinamumunuan ng takot, kundi tahanang nabubuhay sa respeto, pag-asa, at pagkakataong muling maging buo. Lumipas ang 3 taon mula nung binuksan ni Liora ang unang silong aral sa maliit na inuupahang espasyo sa tabi ng bakery. Sa loob ng 3 taong iyon, maraming bagay ang nagbago.
hindi sa mabilis at mala-pelikulang paraan ng buhay, kundi sa tahimik at totoong paraan ng buhay. May mga araw na mabagal ang hilom. May mga gabing bumabalik pa rin ang alaala ng mansyon, ang boses ni Doña Salvacion, ang titig ni Saskia, at ang katahimikan ni Brando. Ngulit hindi na iyon ang sentro ng mundo ni Leora. Hindi na iyon ang bumabangon kasama niya sa umaga. Ngayon, ang gumigising sa kanya ay ang tunog ng mga batang nagbabasa labas ng kanyang maliit na opisina. Ang mga pader ng dating unang learning center ay napalitan na ng mas maluwang na gusali, at hindi na lang isa ang silong aral ni Leora. May 3 na itong branches, isa sa San Isidro, isa sa Santa Milagrosa, at isa sa bayan ng Mabini. Sa bawat branch, may mga batang dating hirap bumasa, mga batang walang pambayad sa tutorial, mga batang ang mga magulang ay tricycle driver, labandera, tindera, kasambahay o construction worker. Sa bawat silid, may whiteboard na may nakasulat na kaparehong linya. Ang bawat taong nasaktan ay may karapatang magsimulang muli. Hindi iyon simplang slogan, iyon ang naging buhay ni Leora. Si Attorney Quenby Malvar ay hindi na lamang kaibigan niya. Ito na ngayon ang legal partner ng Ilaw ng Hiraya Foundation, tumutulong sa mga kababaihan katulad noon ni Leora. Mga kababaihang tahimik pinapahiya sa loob ng tahanan, mga asawang takot umalis dahil iniisip nilang wala silang mapupuntahan, mga inang ginagawang alipin ng sariling pamilya. Si Dr. Evadne Roldan ay regular nang may libreng counseling session sa Silong Aral kada ikalawang Sabado ng buwan. Si Mariquit de la Serna, na dati ay kapitbahay lamang na may sari-sari store, ang naging operations manager ng unang branch. Si Mang Temyong, kahit may edad na, ay patuloy pa ring tumutulong sa paghahatid ng mga batang malayo ang bahay, at laging itong biro, "Hindi man ako nakapagtapos, at least ngayon, driver ako ng mga batang papunta sa pangarap." Si Nana Belling, bagamat mas mahina na ang tuhod, ay hindi pa rin nagpapatalo. Tuwing may event, siya pa rin ang nagluluto ng sopas, champurado o lugaw para sa mga bata. Kapag sinasabihan siya ni Leora na magpahinga, lagi lamang siyang ngingiti. "Kapag tumigil ako sa pagluluto para sa mga batang yan, doon ako manghihina," sabi nito. Sa loob ng 3 taon, natapos din ang legal battle ni Leora at Brando. Hindi madali ang proseso. May mediation, may mga papeles, may mga pagdinig na halos maubos ang lakas ni Leora. Ngulit sa huli, nakuha niya ang karapatang matagal ipinagkait sa kanya, ang tuluyang makalaya sa kasal na winasak ng pagtataksil at pananahimik. Ang settlement mula sa conjugal share at damages ay hindi niya ginamit para gumante o magpasikat. Karamihan doon ay inilagay niya sa pagpapalawak ng silong aral, scholarships, at emergency fund para sa mga babaeng kailangang umalis sa mapang-abusong bahay. Samantala, ang pamilyang Aurestila ay hindi na tulad ng dati. Ang Aurestila Realty ay lumiit matapos umalis ang ilang investors. Ang Doña Salvacion ay pinatalsik ng board mula sa anumang opisyal na posisyon matapos lumabas ang ilang financial manipulation at maling paggamit ng company funds. Hindi siya nakulong dahil naayos sa settlement ang ilang civil cases, ngunit nawala ang bagay na pinakamahalaga sa kanya: kontrol, pangalan, at kapangyarihang kinatatakutan ng lahat. Si Brando naman ay hindi na CEO. Matapos ang lahat, bumitaw siya sa posisyon at nagtrabaho sa mas maliit na real estate consultancy na walang kinalaman sa pamilya nila. Matagal siyang nagpa-therapy. Unti-unti niyang inamit sa sarili na hindi sapat ang pagiging mabait kung hindi ka marunong manindigan. Maraming beses niyang sinubukang humingi ng tawad kay Leora, ngunit hindi niya ito pinilit. Natutunan niyang may mga pintong hindi na dapat katukin kapag ikaw mismo ang dahilan kung bakit isinara iyon. Isang hapon, habang inaayos ni Leora ang listahan ng scholars sa opisina, pumasok si Mariquit na may kakaibang itsura. "Leora," sabi nito, "may naghahanap sa iyo sa labas." "Magulang ng estudyante?" Umiling si Mariquit. "Hindi, si Saskia." Natigilan ang kamay ni Leora sa papel.
Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalang iyon ng harapan. May mga balita siyang nakarating noon na nanganak na si Saskia, na napatunayang hindi kay Brando ang bata, na iniwan din siya ni Tiggy matapos ang magulong relasyon at natuluyan siyang itinakwil ng sariling pamilya nang masira ang koneksyon nila sa mga Aurestila. Ngunit sa 3 taon hindi sila nagkita. Anong kailangan niya? Tanong ni Leora. Hindi niya sinabi, may kasama siyang bata. Tahimik na tumayo si Leora. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit? Awa? Pagod? Siguro kaunti ng lahat. Ngunit nang lumabas siya sa maliit na receiving area, nakita niya si Saskia na malayo na sa dating babaeng pumasok sa mansyon na naka-red dress at mayabang ang tingin. Payat na ito, simple ang suot, walang makapal na makeup at hawak ang kamay ng isang batang lalaki na halos 3 taong gulang. Si Baby Miro. Malaki ang mata ng bata, tahimik at nakakapit ng mahigpit sa palda ng ina. Pagkakita kay Leora, napayuko si Saskia. Leora, mahina niyang sabi. Hindi agad sumagot si Leora. Tinignan niya ang bata. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa dating karibal. Bakit ka nandito? Napalunok si Saskia. Hindi ako nandito para manggulo. Hindi rin ako hihingi ng pera. Kung ganon, ano? May ilang segundong katahimikan bago ito sumagot. Kailangan ko ng legal advice. Hinaharas ako ng dati kong kasabwat sa firm ng pamilya namin. May mga dokumentong pinapapirma sa akin. Sinasabi nilang kapag hindi ako pumayag, kukunin nila ang anak ko. Napahigpit ang hawak ni Saskia sa bata. Sa unang panahon, hindi niya ginamit ang anak bilang panakot o puhunan. Hawak niya ito na parang isang-isa lang natitirang dahilan para mabuhay. Si Marikit na nasa gilid, halatang gusto sanang magsalita. Kilala ni Leora ang nasa isip nito. Bakit tutulungan ng babaeng minsang tumulong para sirain ang buhay niya? Mulit bago pa makapagsalita, lumuhod si Saskia. Napahawak si Miro sa bramo ng ina. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ko. Alam kong wala akong karapatan. Sinaktan kita. Pinagtulungan namin kayo. Ginamit ko ang pagbubuntis ko. Ginamit ko si Brando. Ginamit ko lahat. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Lahat ng taong akala kong kampi ko, iniwan ako. Ang anak ko na lang nang meron ako. Hindi lumapit agad si Leora. Ilang taon niyang pinaghilimo ng sugat na kasama si Saskia ang gumawa nito. Hindi niya kailangang yakapin ito. Hindi niya kailangang burahin ang nangyari. Ngulit habang nakatingin siya sa batang si Miro na walang kasalanan sa kasamaan ng matatanda sa paligid niya, alam niyang may linya ang hustisya at paghiligente. Tumayo ka, sabi ni Leora. Dahan-dahang tumayo si Saskia, nanginginig. Tutulungan ka ng foundation para makakuha ka ng tamang legal advice. Sabi ni Leora. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa mo. Hindi dahil okay na tayo. Tutulungan ka namin bilang babae at bilang ina. Pero tandaan mo ito, ang tulong na ito ay hindi pagbura sa pananagutan mo. Tumanggo si Saskia habang umiiyak. Alam ko. Humingi ka ng tawad hindi lang sa akin, dagdag ni Leora. Humingi ka rin ng tawad sa anak mo. Dahil dinala mo siya sa mundong puno ng kasinungalingan. Simulan mong baguhin iyon. Yumuko si Saskia at yinakap ang anak. Hindi na nagsalita si Leora. Tinawag niya si Quenby sa telepono at ipinaayos ang unang legal consultation. Habang pinagmamasdan niyang umuko si Saskia sa waiting area kasama si Miro, ramdam niyang may sugat sa dibdib niya na hindi na dumudugo. May peklat pa rin, ngunit hindi na bukas. Makalipas ang ilang buwan, isa pang balita ang dumating. Si Doña Salvacion ay na-stroke at nasa charity ward ng isang ospital matapos tumanggi ng ilan sa dati niyang kaibigan na tumulong. Hindi naman siya tuluyang inabandona ni Brando, ngunit dahil lumiit ang kita nito at marami pa ring utang ang pamilyang Aurestila, hindi na nito kayang ibalik ang marangyang buhay ng ina. Nalaman ito ni Leora mula kay Doktora Evadne, na consultant din sa ospital na yon. Hindi kita pinipilit pumunta, sabi ng doktora habang nasa opisina ng silong aral. Pero hinahanap ka niya.
Napatingin si Liora sa labas ng bintana. May mga batang naglalaro sa bakuran, naghahabulan habang hawak ang libro. Bakit ako? Hindi ko alam, pero sinabi niya ang pangalan mo. Buong gabi itong pinag-isipan ni Liora. May bahagi ng sarili niyang nagsasabing wag na. Tapos na ang bahagi na iyon ng buhay niya. Mulit may bahagi rin sa kanyang gustong harapin ang huling aninong matagal nang nakatayo sa likod niya. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital kasama si Nana Belling at Doktora Evadne. Pagpasok niya sa maliit na kwarto, halos hindi niya nakilala si Doña Salvacion. Wala na ang perlas sa leeg, wala na ang matikas na tayo, wala na ang matalim na ayos ng buhok. Nakahiga ito sa kama, mahina ang kalahati ng katawan, at ang dating mapanghusgang mga mata ay puno na ng takot at pagod. Nang makita siya, gumalaw ang labi ng matanda. Liora. Hindi siya lumapit agad. Nanatili siya sa paanan ng kama. Kumusta po kayo? Tanong niya, maganaw ngunit walang lambing. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Doña Salvacion. Bakit ka pumunta? Kayo raw po ang naghahanap. Akala ko hindi ka pupunta. Akala ko rin po. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, hirap na nagsalita ang matanda. Nawala lahat sa akin. Hindi sumagot si Liora. Bahay, kumpanya, kaibigan, pangalan. Napaputol-putol ang hininga nito. Akala ko kapag hawak ko ang lahat, hindi ako matatalo. Dahan-dahang umupo si Liora sa upuang malapit sa kama. Hindi po lahat ng hawak pag-aari. Minsan, sinasaka lang natin. Napapikit si Doña Salvacion. Galit ka pa ba sa akin? Matagal bago sumagot si Liora. May mga araw noon na oo, galit na galit ako. Pero napagod din ako. Hindi ko gustong ubusin ang buhay ko sa galit sa inyo. Patawarin mo ako, mahina nitong sabi. Pinahiya kita, sinisi kita. Alam kong hindi mo kasalanan. Alam ko ang tungkol kay Brando, pero mas pinili kong protektahan ang pangalan namin kesa sa katotohanan. Sa wakas, narinig ni Liora ang mga salitang matagal niyang hindi inaasahang maririnig. Ngulit hindi iyon nagpagaan agad ng lahat. Ang totoo, ang sorry ay hindi mahigaling gamot. Hindi ito tinatanggal ang mga gabing umiyak siya sa banyo. Hindi ito tinatanggal ang 3 taong pahiya. Hindi ito ibinabalik ang kasal na winasak. Ngulit may ginawa ito. Isinara niya isang pinto na matagal nang nakabukas sa kanyang buhay. Pinapatawad ko po kayo, sabi ni Liora, mabagal at malinaw. Pero hindi po ibig sabihin nun ay ibabalik ako sa buhay ninyo. Hindi rin ibig sabihin na wala ng bunga ang ginawa ninyo. Ang kapatawaran ko ay hindi pagbabalik sa dati. Ito ang paraan ko para hindi na kayo dalhin sa puso ko araw-araw. Umiyak si Doña Salvacion ng tahimik. Bakit mo pa ako tinulungan? Tanong nito. Alam kong ikaw ang nagpadala ng gamot sa charity desk. Napatingin si Liora kay Doktora Evadne, pagkatapos ay bumalik sa matanda. Dahil ayokong maging katulad ninyo, at dahil kahit gaano kasakit ang ginawa ninyo, hindi ko kayang manood na may taong walang tulong kung may paraan naman ako. Hindi na nagsalita si Doña Salvacion. Napapikit ito, at sa unang pagpakataon, hindi na siya mukhang reyna ng mansyon. Isa na lamang siyang matandang babaeng huli nang naintindihan na ang pagmamalaki ay hindi tahanan. Paglabas ni Liora sa ospital, naghihintay sa hallway si Brando. Mas payat ito kesa dati. Simple ang suot, walang dating yabang ng apelyidong Auristila. Nang makita siya, tumayo ito. Liora. Brando. May sandaling katahimikan sa pagitan nila. Hindi na iyon katahimikan ng takot o pagtatago. Iyon ay katahimikan ng 2 taong alam na tapos na ang bahagi nila sa buhay ng isa't isa. Salamat sa pagpunta kay Mama, sabi niya. Ginawa ko iyon para sa sarili ko rin. Tumunggo si Brando. Alam ko. Inabot nito ang isang envelope. Ito ang final settlement papers. Pinirmahan ko na lahat.
Yung share na pinag-usapan natin, ililipat na sa foundation. Gusto kong makatulong kahit sa ganitong paraan. Hindi agad kinuha ni Liora ang envelope. Hindi nito binabago ang nangyari. Alam ko, sabi ni Brando. Hindi ko na sinusubukang baguhin. Gusto ko lang gawin ang tama ngayon, kahit huli na. Tinanggap ni Liora ang envelope. Napatingin si Brando sa kanya, puno ng pagsisisi. Sana nung una pa lang, pinili kitang ipaglaban. Mahinang ngumiti si Liora, malungkot, ngunit payapa. Sana rin, pero may mga sana na hindi na dapat gawing bukas. Napayuko si Brando. Tumanggo siya at sa pagkakataong iyon, hindi na siya humabol, hindi na siya nagmakaawa. Tinanggap niya na may mga taong hindi mo na mababawi matapos mong itulak palayo ng paulit-ulit. Dumating ang ika-5 anibersaryo ng silong aral ni Liora. Maliwanag ang umaga. Sa malaking covered court ng San Isidro, nakalagay ang mga upuang hiniram mula sa barangay. May mga makukulay na banderitas, mesa ng pagkain, at maliit na entablado. Naroon ang mga batang natulungan ng center. Ang ilan ay marunong nang bumasa ng diretsyo, ang ilan ay scholars na sa high school, at ang ilan ay bumalik bilang volunteer tutors. Naroon si Juniper, dalagita na ngayon at gustong maging guro. Naroon si Odell, mas kumpiyansa na at kayang magbasa ng tula sa harap ng maraming tao. Naroon sina Bambi at Berto, tumitulong sa pag-aayos ng mga libro. Nasa unang hanay si Nana Beling, nakaupo sa wheelchair, ngulit nakangiti ng buong buo. Katabi niya si Marikit, si Mang Temyong, si Attorney Quenby, si Dr. Evadne, at si Corazon Ismene Villarta. Sa likod, tahimik ding nakaupo si Saskia kasama si Miro, hindi bilang espesyal na bisita, kundi bilang isa sa maraming babaeng natulungan magsimula muli. Hindi lumapit si Saskia para agawin ang eksena, tumayo lamang siya ng sandali nang dumaan si Liora at yumuko bilang tahimik na pasasalamat. Nang tinawang si Liora sa entablado, pumalakpak ang lahat. Hindi siya nagsuot ng mamahaling gown, simple lamang ang bestida niya, kulay puti, may maliit na pin ng sinong aral sa dibdib. Tumingin siya sa mga tao. Sa mga batang dating walang boses, sa mga magulang na lumaban para sa kinabukasan ng anak, sa mga kaibigang nanatili nang wala siyang maibigay kundi luha at pagod. Humawak siya sa microphone. Noong unang binuksan ng silong aral, akala ko para lang ito sa mga batang kailangang matutong bumasa. Pero habang tumatagal, natutunan ko na hindi lang pala bata ang kailangang matutong bumasa. Tayong matatanda rin. Kailangan nating matutong basahin ang sarili nating halaga. Kailangan nating matutong basahin ang mga senyales ng pang-aapi. Kailangan nating matutong basahin kung kailan ang isang bahay ay tahanan at kung kailan ito kulungan. Tahimik ang lahat. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Brando. Hindi niya binanggit si Doña Salvacion. Hindi niya binanggit si Saskia. Hindi na kailangan. Ang kwento niya ay hindi na tungkol sa kanila. Binanggit niya kung paanong bahay lamang ang kayang ibigay ni Brando. May mga bahay na maganda sa labas pero kulungan sa loob. At may mga pusong durog noon pero kayang maging tahanan ng maraming nangangailangan. Kaya kung may nakikinig man ngayon na pakiramdam niya wala na siyang halaga, gusto kong malaman mo, hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi mo maniwala sa boses ng mga taong paulit-ulit kang pinaliliit. Minsan, kailangan mo lang lumabas sa maling bahay para makita mong kaya mo palang bumuo ng sarili mong mundo. Tumayo si Nana Beling sa tulong ni Marikit at unang pumalakpak. Sumunod ang lahat. Malakas ang palakpakan, ngunit sa pandinig ni Ilora, mas malakas ang katahimikang nawala sa puso niya. Pagkatapos ng programa, lumapit ang mga bata sa kanya. May yumakap, may nagbigay ng sulat, may nag-abot ng santan tulad ng ginagawa noon ni Juniper. Sa gitna ng gulo at saya, sandaling lumayo si Liora at tumayo sa gilid ng silid kung saan tanaw niya ang mga batang nagbabasa sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Naalala niya ang dating sarili. Ang babaeng nakatira sa mansyon,
tahimik na naghahain ng pagkain, pinapahiya sa harap ng bisita, sinisisi sa bagay na hindi niya kasalanan at naghihintay na sana isang araw ay ipagtanggol siya ng taong mahal niya. Gusto niyang yakapin ng dating Liora at sabihin dito, makakaalis ka rin. Hindi madali, pero makakaalis ka. At balang araw, ang lugar na akala mong katapusan mo, magiging simula lang pala ng tunay mong buhay. Lumapit si Nana Beling sa kanya. Itinulak ni Mang Temyong ang wheelchair nito. Anak, sabi ng matanda, masaya ka na ba? Tumingin si Liora sa mga bata, sa mga kaibigan, sa mga ilaw, sa mga librong nakasalansan sa mesa, at sa buhay na siya mismo ang nagtayo mula sa durog na piraso ng nakaraan. Ngumiti siya, hindi pilit, hindi para magpanggap. Ngiting payapa, buo at malaya. Opo, Nay Beling, sagot niya. Sa wakas, masaya na ako. Sa huling eksena ng kanyang kwento, hindi bumalik si Liora sa mansyon. Hindi siya naghintay na may lalaking magligtas sa kanya. Hindi niya kailangang yumaman para mapatunayan ang halaga niya. Ang tagumpay niya ay mas tahimik, mas totoo at mas malalim. Ang mabawi ang sarili, makapagpatawad ng hindi bumabalik sa sakit, at makabuo ng tahanan na hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng minsang naniwalang wala na silang mapupuntahan. At sa ilalim ng maliwanag na silid ng silong aral, habang sabay-sabay na nagbabasa ang mga bata, tuluyang nagsara ang lumang kabanata ng buhay ni Liora, hindi sa pait, hindi sa galit, kundi sa kapayapaang pinaghirapan niyang marating.